Good morning po, Attorney, at welcome ho dito sa bayan po ng Alcala, dito sa Cagayan. So, kumusta po, Attorney, no, yung activity po natin ngayon, yung relief operations po natin, talagang pumunta po tayo, no, dito, tumawid pa tayo ng ilog. So, kumusta po, Attorney? Oo, kasi alam natin na yung bagyong Opong, 'di ba, galing dito sa Cagayan at maraming mga pamilya na naapektuhan. Iba-ibang barangay nanggaling na kami sa kabila, 4 na barangay, and then this one kasi sila bago mag-ilog. Pero meron pang natitira dito sa barangay Afusing Bato na ilang pamilya, 100 plus din, na kailangan na nating puntahan para hindi na sila mahirapan magtawid ng ilog. So kami na lang ang nagpunta dito. We have around total of around 3,200 something families dito sa Amulong at Alcala. Oo. Ano yung 4,100? 4,100 total. Sa Amulong at saka Alcala na combined. Nakabigay na tayo dun sa ibang lugar. So ito na yung hula natin. Para lang maramdaman din naman ng mga tao na merong gobyerno na nandito ang Office of the Vice President na tutulong rin at handang tumulong rin sa kanila at maabot sila kahit sa ang sulok sila ng Pilipinas magpunta. Paano po yung pag-identify po natin dito sa mga areas na pinuntahan po natin? Coordinated po yan ng ating Director for the Disaster Operations Center sa mga barangay, local government unit. Sila po rin ang nag-identify kung saang lugar yung hindi pa nabibigyan ng ibang ahensya ng pamahalaan. So yun yung nakukuha na lugar ng Office of the Vice President at yun ang pinupuntahan natin. Attorney, nakita niyo po kanina tumawid pa po tayo ng ilog Cagayan, which is I think first experience po ninyo ito dito po sa pagpunta dito. I'm sure babaunin niyo po itong kwentong ito at ikukwento niyo po kay Vice President Sara Duterte. Ano po kaya ang posible pang ma-extend na tulong aside from this relief operation para po maramdaman po ng ating mga kababayan dito sa Cagayan yung ginhawa po? Oo, nakita ko rin meron tayong mga rough roads na dinaanan at saka magkakalayo yung mga lugar. And then we had to cross the river. Kaya sa sasakyan kanina sinasabi ko, bakit hindi lagyan ng tulay? Kasi maigsi lang naman yung river. 'Di ba? Pag nilagyan niya ng tulay, di hindi na kailangan magbangka ng mga tao para lang tumawid. Kasi it's a 5-minute ride sa bangka na kayang-kaya natin gawin sa tulay. At pagka may tulay na, mas madali na pating makakarating ang tulong ng Office of the Vice President, di ba? Tsaka yung mga iba't ibang ahensya. Bigay natin itong disaster relief operations dahil alam natin kung ano yung naging sitwasyon nila nung dumaan si Bagyong Opong. Nando and Opong. Kasi alam natin na yung effect, tuyo na ang lupa, pero yung paghihirap, nandyan pa, hindi pa rin sila tapos. So, Attorney, bukod po sa mga relief operation ho natin, alam ho natin na marami rin ho tayo mga nasa lantang kabahayan. Meron po ba tayong mga programa sa OVP sa rehabilitation ng mga kabahayan ho ng ating mga nasa lantang kabahayan? So far, sa ngayon po, ang kakayahan lang ng Office of the Vice President ay magbigay lang ng relief goods. Kahit sa first responders natin, nagbibigay rin tayo ng hot meals para dun sa kung sila yung tutulong, sila yung nagsasave sa atin, mabigyan rin ng OVP ng relief. So meron tayong hot meals doon sa Kalusugan Food Truck. Doon sa mga iba pang reliefs na pwede nating ibigay, pag-usapan pa sa opisina kung kaya ba. Kasi naka-fund lahat itong mga programa, especially ang disaster operations, ang relief operations natin. Kung nadinig nyo si Vice President nung isang araw sa budget hearing, sinabi niya na yun ang kailangan niya pang i-strengthen para magkaroon pa mas maraming logistics, mas maraming supply, para mas maraming taong matulungan. And of course, we need to enable also our Cagayan Satellite Office. May opisina tayo dito. Pagka ganitong panahon, nakikita nyo, nag-a-assist ang head office. Kasi kung i-rely natin sa kanila na wala naman silang ganong logistics or ibang resources, kailangan mag-assist ang head office.
Attorney, maliban po sa mainland Cagayan, Calayan also was adversely affected by Nando. Meron na po bang ongoing coordination sa LGU Calayan para po magkaroon din po sila ng ganitong initiative? Saan ba yung Calayan? Island. Calayan Island. Dito sa North. Cagayan din, oo, meron yun. Pero meron na kami kasing nakaset na schedule rin from October 6 to 10. Nandun tayo sa Camarines Sur, Bicol, Iloilo Sur, Ilocos Sur, at sa Calayan. Kasama siya October 6 to 10. And then October 3 to 17, nasa Region 3 tayo. And then October 20 to 14, Region 4A and 4B. October 27, yung pinakamalapit sa opisina ng Disaster Operations, yun na yung huling-huli natin sa October 27. As we speak right now, yung ating satellite office na cover sa Cebu, Bohol, and Siquijor, ando na sa Bogo City para makapag-assess na, nag-evaluate na sila ano talaga yung kailangan at ilan talaga yung kailangan na relief para sa ilang pamilya. So, as we speak, nandun na nga sila. I'm sure susunod si Director Emard Ehed doon sa Cebu pagkagaling natin dito. Kasi nung pumutok yung vulkan kagabi, andito na kami. So, pero kung ngayon lang sana yan, doon kami makakapunta. But unahin na rin natin to kasi ilang linggo na rin silang nagsasuffer dito. So, sa iba pang mga issues din po, kamustahin din po natin mga flagship programs. Okay. Like, pagbabago, magnegosyo taday, and among others. We have pagbabago, Million Learners and a Million Trees campaign. Ito yung nagtatanim tayo ng punong kahoy, fruit-bearing or otherwise, para makatulong tayo sa epekto ng climate change. Right now, we are at 940 na itanim na. 999,955 plants yung naitanim na 450 plants yung seedlings na naitanim na, so we have 550 left. So bigay natin kay Vice President yung honor na siya yung makapagtanim ng 1 millionth tree. Although makita nyo on the third year ng OVP, tapos na agad yung 1 million kasi ano pa yan ang goal dyan is to until 2028. So, maaga matatapos, pero babalikan natin yung mga naitanim na kung anong nangyari sa kanila at magre-replant kung kailangan. And then we also have yung pagbabago naman for the learners. Meron tayong 1 million bags din ng naglalaman ng school supplies, hygiene kits, merong raincoat, yung mga basic essentials na kailangan ng mga estudyante. We have Magnegosyo Taday, yung nakakabigay tayo sa mga groups or associations na gustong magnegosyo, mag-expand or mag-start ng panibago. Meron tayong pondo na kalaan para sa kanila, that's 150,000 kasi maraming participants. So out of the 30 organizations na natulungan na natin so far, ang individual members, ang bilang ng kanilang members nasa 8,619. So malaking malaking tulong rin sa maraming tao. Yung isang part noon ng Magnegosyo Taday, yung individuals naman. So for individuals, magtayo ka ng fish stall, maglagay ka ng beauty parlor, maglagay ka ng sari-sari store, meron 15,000 na grant ang OVP. Pero, of course, they have to go through the qualifications. Hindi naman natin basta na lang mag-apply sila ay bibigyan na. Inaaral rin ng OVP kung sino-sino pwedeng maging beneficiary. And then yung sa ating libreng sakay, also sa panahon ng disaster, lalo na doon sa may mga lugar like Bacolod, Tacloban, Cebu, Davao, yan, meron tayong isang bus ng libreng sakay operating during rush hours 5 a.m. to 9 a.m., 5 p.m. to 9 p.m. hanggang Sabado from Monday to Saturday. Sa Metro Manila, meron tayong 2 bus na nakatalaga sa PITX papuntang Naik, Cavite. Isang bus? Oo, isang bus yon. Tapos meron tayong EDSA Carousel. Meron tayong EDSA Carousel, PITX rin,
hanggang Commonwealth. Tapos meron tayong from Commonwealth to Quiapo. So, yung mga sumasakay na nagtatrabaho, hindi na nila kailangan magbayad ng pamasahe kasi libre naman yun. Wala sila talagang babayaran. Yung mga estudyante rin na papasok sa school, wala nang babayaran ng pamasahe. So, kahit pa paano, naiibsan natin at least for a day. Kung isang beses lang sila makakasakay sa libreng sakay natin, at least a day in their lifetime na ilibre sila ng sakay ng Office of the Vice President. Yes po, Attorney, next year may asahan po ba tayo na bago na programa na ipatutupad ang Office of the Vice President considering sa fund or budget na? Hindi na, kasi kung ano lang yung programs na funded for this year, yun na lang din ang hiningi ng Office of the Vice President. Nagpadagdag lang ng konti para augmentation rin ng pondo for personnel and equipment na kailangan, pero pare-pareho na lang siya. Kasi yung inalis na line items last year para sana 2025, hindi na binalik ng Office of the Vice President. Attorney, nakita nga po namin the Senate was very prompt in approving the 903 planned budget. Yeah. Pero we have to accept the fact that still they're lean. So paano po kaya ito pagkakasyahin? Sobrang liit talaga yung 902,896,000. Hindi pa umabot ng eksaktong 9.3 may butal pa, diba? Maliit siya, pero kaya naman rin siguro natin pagkasyahin. Meron kasing mga money saving schemes na ginagawa ang OVP para matipid, makabawas ng cost, para mas maraming tao ang mabibigyan. And we also have private partners, stakeholders na nagbibigay ng tulong sa atin in kind para ma-augment natin yung tulong na ibibigay natin sa mga tao. And kung totoo yung mga sinasabi ng senators, I mean, if it's possible na mailipat yung fund sa OVP, that will be a very big help kasi mas maraming matutulungan na kababayan natin ang Office of the Vice President. Meron po bang foreign benefactor ang OVP? Wala po, puro local. Kung foreign, okay din, but only in kind. Hindi po tatanggap ng cash naman ng OVP. Mensahe na lang po sa ating mga kababayan ho na nasa lantahan ng bagyo at sa mga nakatanggap po ng family food tax ng OVP po. Oo. Nakita nyo itong mga tulong na binibigay ng Office of the Vice President. Wala yung pangalan. Nakalagay lang yung pangalan ng opisina, Office of the Vice President. Kasi para kay Vice President Duterte, pera yan ng tao, binabalik lang sa tao. So, hindi kailangan ilagay ng kahit na mukha niya or pangalan niya. Basta yung opisina po ang nagbigay. And for the Vice President also, ang sinasabi niya palagi na gusto niyang maalala nating lahat, na lahat ng ginagawa ng Office of the Vice President ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat mamamayang Pilipino. Salamat po. Thank you.